Ayon kay Dr. Fredo Batmanhelich, ang Iranian doktor na nag-aral ng malawakan ang paggamit ng tubig bilang isang mabisang pamamaraan ng paggamot sa maraming mga sakit. Ang diabetes ay sanhi ng kakulangan ng tubig sa utak. Ang utak ay kumukuha ng enerhiya mula sa tubig sa utak na ang tawag ay cerebrospinal fluid. Kapag may kakulangan ng tubig sa katawan, madadamay din ang utak. Sanhi nito, pipigilan ng utak ang lapay o pancreas na magpakawala ng insulin, ang hormone na kailanganin ng 100 trillion cells sa katawan para masipsip ang glucose o sugar sa circulation. Kung walang insulin, mananatili ang nakaing glucose sa circulation, kaya ang bilang nito sa dugo ay tumataas. Ang pagtaas ng blood sugar level ay diabetes. Kapag dumami ang glucose sa dugo, mas maraming sugar ang maaaring gamitin ng utak bilang pamalit enerhiya sa tubig sa panahon may krisis sa tubig. Sa panahon ngayon, karamihan ng mga tao ay hindi umiinom ng sapat na daming tubig. Ang iniinom nila ay ang mga inumin na nakikita nila sa mga patalastas. Ang mga inumin ito, ayon kay Dr. Batmanhelich, ay mga maling inumin na hindi kilala ng cells ng ating katawan. Tulad ng makina ng sasakyan na dapat sundin ang specific fuel nito, gasolina kung gasolina at diesel kung diesel, ganun din dapat ang katawan natin na 70% nito sa adult ay tubig. Dahil sa matinding water pollution, ang tubig na dapat inumin ay purified. Ang purified drinking water, lalo na ang distilled water at ang tubig na nilinis gamit ang reverse osmosis ay walang mineral. Ang tubig na walang mineral ay patay na tubig. Makapagbibigay lamang ng enerhiya ang tubig kapag ito ay meron mga mineral na may dala positive at negative electrical charges. Papayagan lamang ng utak ang magpakawala ng insulin mula sa lapay kapag ito ay may sapat na enerhiya galing sa tubig. Kapag pinakawalan ang insulin sa circulation, makakapasok na ang glucose sa loob ng mga cells at ang bilang ng glucose sa dugo ay bababa na. Pag ito ay mangyari, makokontrol na ang bilang ng blood sugar at maresolba na ang diabetes.